Purihin ang Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito ay tayo ay mananalangin at mag-aaral ng kanyang salita. At bago tayo manalangin at mag-aaral ng kanyang salita, ay hayaan natin na haranahin natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Salubungin natin siya ng awitin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo po'y mawit. All I long for. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I come into your presence, asking for your mercy and grace. Cleanse me, all that is within me, that I may be worthy and holy, as I praise your holy name, raising my voice with my soul longing for your spirit move in me. Let me worship you with all that I am. Minsan pa po, Lord, I come. Hallelujah. Lord, I come into your presence. Amen. Asking for your mercy and grace. Cleanse me, amen, all that is within me, that I may be worthy and holy, as I praise your holy name, raising my voice with my soul longing for your spirit move in me. Let me worship you with all that I am. I lift up my hands, I give you my heart, everything I have, I offer it all, my Jesus. All worldly desire, in your throne I lay down, and may your spirit fall, 'cause all I long for, my life be pleasing, Lord, to you. I lift up my hands, amen, I give you my heart, everything I have, I offer it all, my Jesus.
'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. Minsan pa nga po sa uling pagkakataon, I lift up my hands, I lift up my hands, I give you my all, everything I am, I offer it all, my Jesus. All worldly desire, all worldly desire, in your throne I lay down, and may your spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. And all worldly desire, in your throne I lay down, and may your spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. Amen. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa awiting ito na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang aming puso na inyong binuo ay kailangan lagi naming isurrender sa inyo, Panginoon. I give you my heart, O God. I give you my heart, Panginoon. Lord, all worldly desire, lahat ng mga pagnanasa namin, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyo, mga pagnanasang makamundo, Panginoon, Lord, worldly desire, Panginoon, ito'y niluluhod po namin sa inyo. Nagpapakababa po kami ngayong oras na ito. Lahat kami, Panginoon, ay nangangailangan din ng pagkilos po ninyo. Hallelujah. Lahat kami walang exempted dito, Panginoon. Lahat kami nangangailangan ng pagkilos nyo. Kaya Lord, ang aming panalangin, Panginoon, I give you my heart, Panginoon. Ang aming mga pusong binuo ninyo, Panginoon, na ibibigay namin sa inyo, Panginoon. Dahil ang aming buhay ay sa inyo lamang, Lord. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Ang ating pong title ng pag-aaralan natin ay Jesus Can Heal Your Wounded Heart. No? Sa Tagalog, kayang hilumin ni Jesus ang sugatang puso. Kapag sinabing wounded heart, no? Ito ay pumapaloob dito yung sugatang puso. Sabi sa Salmo chapter 147 verse 3. Yan po yung ating title, Jesus Can Heal Your Wounded Heart. Kayang hilumin ni Jesus ang sugatang puso, o kayang buuin ng Panginoon ang wasak na puso. Ngayon, pag-aralan natin ang nasa Awit chapter 147 verse 3. Pwede po bang pakitype yung lahat ng mga verse na sasabihin ko po? Salmo 147 verse 3. Sabi diyan, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at kinagamot ang kanilang mga sugat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, no, sa aklat ng Awit 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. No, ang sabi diyan, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at kinagamot ang kanilang mga sugat. No? Sa ibang salin ay broken, no? Sira, wasak, no? Ngayon, ang Awit 147 verse 3 ay, ang background po nito ay kagagaling lang ng mga Israel, ang mga Jerusalem sa pagkakapihag, at yung
kanilang pagkakabihag ay dahil sa kasalanan. No? Kaya sila ine-encourage ang sumulat dito. No? Kayang hilumin ng Panginoon yung sagatan yung puso. Kasi kakagaling lang ng mga taga-Israelita sa pagkakabihag. No? Kakagaling lang nila sa pagkabigo. At yung chapter 147 ito ay hinihikayat ng sumulat na kayang hilumin ng Panginoon ang sugatan yung puso. No? Kaya sila naalipin dahil sa pagkakasala din ng mga Israel. Ngayon, balik po tayo sa Genesis. Si Adam and Eve, dati buo yung kanilang relasyon sa Panginoon. Si Adan at si Eva ay buo yung relasyon nila sa Panginoon. Nakakausap nila ang Panginoon, nakikita nila ang Panginoon. Di po ba? Nung nilikha ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng alabok o putik at siya ay hiningahan ng Panginoon at naging taong may buhay at siya ay pinigyan ng isang kasama na si Eva. At nung pumasok yung kasalanan, yung dating buo na relasyon nila o yung dating buong puso nila, no, yung dating buo na kanilang relasyon ng Panginoon, nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng pagkakasira sa kanilang mga puso. No, nagkaroon ng sirang relasyon. No, sabi doon sa makikita natin yan sa Genesis chapter 3 verse 8 to 10. Nung narinig nila ang Panginoon na naglalakad, nung narinig ni Eva at ni Adan na naglalakad ang Panginoon, nagtago sila. Agad silang tinanong ng Panginoon, nasaan kayo? No? Yung dating buo yung kanilang relationship, yung buo yung kanilang puso, nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng pagiging broken yung kanilang puso. Nagkaroon ng pagiging sira. Sa Genesis chapter 3 verse 8 to 10. Dahil sa kasalanan, yung dating buong relasyon nila ng Panginoon, yung dating buo na relasyon ay nasira. Kasi siya na po, napuputol po yung live natin. Tuloy po tayo. Mayroong isang lingkod sa Bible, sa Biblia, si Haring David. Alam na po natin yan. Si Haring David ay isang mahusay at sinasamahan ng Panginoon kapag tumutugtog. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. Pag-aralan natin ang buhay ni King David o ni David. Si David ay isang mahusay at sinasamahan ng Panginoon kapag siya ay tumutugtog. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 23, ang sabi dyan, basahin natin sandali mga kapatid o sa Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 16, sabi dyan sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. Ganito po sinasabi. Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinapadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos umalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 23, ito yung time na si Haring Saulo, yung kauna-unang hari ng Israel, ay yung kanyang spiritual na buhay ay nawala na rin sa Panginoon. Naging broken na rin yung kanyang spiritual na puso. At kapag dumarating yung masasamang espiritu kay Saul, itong si David na sinasamahan ng Panginoon, kapag tumutugtog siya, marinig pa lang ng masasamang espiritu naglalayasan na. Habang si Haring Saul, no, na dating buo yung kanyang puso, dahil sa kasalanan, no, nasira yung kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya kapag dumarating yung masasamang espiritu kay Haring Saul, si
David naman na sinasamahan ng Panginoon, ng Holy Spirit, kapag tumutugtog siya, marinig pa lang ng mga masasamang espiritu naglalayasan na. So, ganoon katinding samahan si David ng Panginoon. Kapag tumutugtog siya, lumalayas ang masasamang espiritu. At hindi lang po yan. Si David ay isang matapang na lingkod ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 18. No? 1 Samuel chapter 16 verse 18. Si David ay isang matapang na lingkod ng Panginoon, sinasamahan ng Diyos. Sabi diyan, sumagot ang isa sa kanya, mga utusan, nakita ko po na ang isang mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay makipaglaban. Sabi doon, ano po yun? Sinasamahan ng Panginoon, matapang, makipaglaban, mahusay. No? Hindi lang sa sinasamahan ng Panginoon, kundi si David ay isang matapang na lingkod ng Diyos. Kapag sinabing matapang, walang inaatrasan. Kapag sinabing matapang, no, kahit nakakaramdam ng takot yung nasa paligid niya, pero si David na isang matapang at sinasamahan ng Panginoon, kahit natatakot na yung kasamahan niya, natatakot yung mga nasa paligid niya, nasa likod niya, siya go pa rin. Matapang. Why? Kasi sinasamahan siya ng Panginoon. Matapang na lingkod ng Diyos. Walang sinusukuan, walang inaatrasan. Makikita po natin yan sa aklat ng 1 Samuel chapter 17. So, dyan pa rin po, verse 26. 1 Samuel 17 verse 26. Ang sabi dyan, nagtanong si David sa mga taong nakatayo, malapit sa kanya, sino ba ang Pilisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos, na umahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? So, ang sabi diyan, makikita natin dito yung hindi pangkaraniwang tapang ni David. Kaya, baba tayo ng kaunti. Sabi ni David sa 28, nang marinig ito ni Eliab na ang nakatatandang kapatid ni David, nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya, sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa iilang tupa natin doon sa ilang? Baba tayo, verse 29. Sinabi ni David, ano ba ang ginagawa ko dito? Nagtatanong lang ako. No? At pagdating dyan sa verse 39, pagdating na David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat panghinaan ng loob. Dahil sa Pilisteyong yan, ako na po ang inyong lingkod na makikipaglaban sa kanya. Isang matapang na lingkod ng Diyos. Isang matapang na naglilingkod sa Panginoon at merong tiwala sa Panginoon. At pansinin natin itong word na ito sa 1 Samuel chapter 17, no? Verse 33. Sumagot si verse 34. Sumagot si David, matagal po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na natatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog. No? Meron siyang hindi pangkaraniwang tapang. At ano yung sabi niya kanina? Hindi po dapat tayo matakot sa Pilisteyong ito. Mga kapatid ko, meron siyang hindi pangkaraniwang tapang. Bakit po? Kilala niya kung sino yung kanyang pinaglilingkuran. Na alam niya na hindi sa kanyang lakas, kundi sa lakas na taglay-taglay ng Panginoon na ibinibigay kay David.
Ganoon katindi yung tapang ni David, hindi dahil siya'y malakas, kundi dahil malakas yung kanyang Diyos sa pinagkakatiwalaan. Ganon katapang si David. Hindi lang sa sinasamahan ng Panginoon, kundi meron siyang hindi pangkaraniwang tapang sa kanyang puso, na kaya niya yun ginagawa, kaya siya mayroong tapang na ganoon, kasi kilala niya yung kanyang Diyos sa pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya lang, mga kapatid ko sa Panginoon, sinasamahan siya ng banal na espiritu. Kapag tumutugtog siya, umaalis yung masasamang espiritu. Amen po. At si David, napapalibutan na ng buong takot yung mga sundalo ni Saul dahil walang makalaban kay Goliath. Pero nung napalitaan niyang iniinsulto ni Goliath yung mga panig niya, agad pumunta siya. At ang sabi niyan, hindi po dapat tayo panghinaan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yan. Grabe yung tapang ni David. Bakit? Kasi kilala niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. Kasi buo yung kanyang puso. Amen. Buo yung kanyang puso sa Panginoon. Buo yung relasyon nila ng Panginoon. Kaya lang, nung pumasok yung kasalanan, mababasa po natin yan, di na po natin iisa-isahin. Nung pumasok yung kasalanan, sa 2 Samuel chapter 11 verse 3 and 4, at 2 Samuel chapter 11 verse 12 and 13, sunod-sunod po yan. Dahil sa isang babae, nung pumasok yung kasalanan, doon unti-unti. Nung pumasok ang kasalanan, doon unti-unti nasira ang puso ni King David. Na dating buo yung kanyang puso sa Panginoon, isang matapang na lingkod, magiting na lingkod, sinasamahan ng Panginoon kapag tumutugtog. Kaya lang, nung pumasok po yung kasalanan, nagkaroon ng sugatang puso. Nagkaroon siya ng broken hearted. No? Yung dating buo yung puso niya sa Panginoon. Dahil sa kaunting kasalanan, mga kapatid, malaki ang naapektuhan sa kanya. Hindi lang yung kanyang pagkatao, kundi yung kanyang puso, yung kanyang buong puso sa Panginoon ay nasira. Why? Because of sin. Dahil sa kasalanan, maliit na kasalanan. No? Sa 2 Samuel chapter 11 verse 3 and 4, nakita niya si Bathsheba na naliligo at agad niyang pinapunta at sinipingan. Hanggang sa gumawa na siya ng kasamaan, pinapatay niya yung asawa. Sinadya niyang ipapatay para hindi malaman nung asawa na sinipingan niya si Bathsheba. Yung dating matapang, yung dating buo yung kanyang puso, nung pumasok yung kaunting kasalanan sa kanyang isipan, sa kanyang mata, nagkaroon ng pagkasira at doon nag-umpisa na masira ang kanyang puso at relasyon nila ng Panginoon. Katulad ni Eva at ni Adan, nung pumasok yung kasalanan, amen? Natakot sila, nagtago sila. Nung pumasok yung kasalanan, kina Eva at Adan, natakot sila. Nagkaroon ng matinding pagkahiwalay. Pumasok yung kasalanan. Pero may good news, mga kapatid ko sa Panginoon. Merong magandang balita. Muling binuo ng Panginoon ang puso ni Haring David. Muling binuo ang puso ni Haring David ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi hayaan ng Diyos sa manatili tayong wasak. Kaya nga bumaba ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao,
Dahil hindi niya hayaan na wasak yung puso ng kanyang mga tinubos. At tayo po yun. Kaya si Haring David, unti-unting binuo ng Panginoon yung puso niyang nasira dahil sa kasalanan. Paano binuo muli ng Panginoon ang puso ni David? First, umamin si David sa kanyang pagkakasala. Sa Awit chapter 51 verse 1 and 4 to 5. No? Sabi diyan, umamin si Haring David sa kanyang pagkakasala. Sa Awit chapter 51 verse 4 and 5. Papaano nabuo yung kanyang puso muli? Una, umamin si David sa kanyang kasalanan. Umamin si David. Awit chapter 51 verse 4 and 5. Pangalawa, papaano nabuo muli ang puso ni David? Humiling siya ng bagong puso. Awit chapter 51 verse 9 and 10. Yan po yung lagi nating inaawit. Lord of your heart, bigyan niyo po ako ng bagong puso. Alam niyo kaya nabuo yung awit chapter 51 verse 4 hanggang 5. Kaya nabuo itong awit na ito. Dahil sa isang pag-amin ni Haring David. Ito ay isang awit na umaamin siya na nagkasala siya. At umaamin siya na humiling siya ng bagong puso. Pangatlo, papaano nabuo si Haring David? Papaano nabuo muli yung kanyang puso? Humiling siya ng panibagong kagalakan na mula sa banal na spirito. Awit 51 verse 11 and 12. Basahin niya po natin sandali yan. Sa Awit chapter 51. Awit chapter 51. Sabi po dyan, verse 11 and 12. Ibalik sa akin ang kagalakan noong ako'y iniligtas nyo at bigyan ako ng masunuring espiritu. 13. At tuturuan ko ang verse 11. Verse 11. Huwag po akong itaboy palayo sa piling nyo at huwag kunin sa akin ang inyong banal na spirito. Ibalik sa akin ang kagalakan noong ako'y niligtas niya at bigyan ako ng masunurong espiritu. Humiling si King David ng panibagong kagalakan na mula sa banal na spirito. At doon, unti-unti at muling nabuo yung kanyang puso. Muling nabuo yung puso ni Haring David. Why? Umamin si David sa kanyang pagkakasala. Humiling siya ng bagong puso. Bagong puso at humiling siya ng panibagong kagalakan na mula sa banal na spirito. Doon, nabuo muli si Haring David. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanging makapaghihilom lang ng pusong sugatan o pusong sira, no? Walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoon. Walang iba, wala nang iba. Anong pwede nating ipangtapal para mawala yung pagkasira ng ating puso? Pera ba? Pera or kayamanan? Cellphone ba or magagandang damit? Yun ba yung pwedeng ipangtapal natin para mabuo tayo? Hindi po. Para mabuo tayo, ang kailangan natin ay ang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, ng banal na Spirito. Ang isang relasyon, ito po, bago po tayo magtapos, ang isang relationship na nabuo, okay, nabuo, halimbawa mag-asawa. Sa una, maganda yung kanilang relationship.
buo, talagang solid, buo yung kanyang relasyon. Ang isang buong relasyon, kapag yan ay nasira, no? Ano nagiging ugat? Di ba pagkakasala? Or kasalanan? Or may nagawang mali yung isa? Or may nagawang hindi tama? Kaya nagmula at nagkaroon ng lamat yung kanilang relasyon. Ganon din tayo sa Panginoon. Nung dati ay hiwalay tayo at punong-puno ng kasalanan, sira yung ating puso. Binuo tayo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya, hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya sa pumunta rito sa lupa at ipinako sa krus ng Kalbaryo para paghilumin yung mga pusong sira dahil sa kasalanan. Kaya napakapalad natin mga kapatid. Kung may pinagdaraanan ka, kung basag ang iyong puso dahil sa mga problema, mga ibinabatong masasakit na salita sa iyo, kaya nagkakaroon ka ng pagkasira o unti-unting, alam niyo yun, yung pag naaapektuhan yung puso mo, yung kaibuturan ng puso natin, naaapektuhan tayo. Alam niyo, may good news. Sabi sa Romans chapter 5 verse 5. No? Sabi sa Romans chapter 5 verse 5. Basahin natin sandali. Dito tayo magtatapos, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi dyan sa Romans chapter 5 verse 5. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Wow, praise God. Kung dumaraan ka man sa kabiguan, sa pagiging sira, no? Binabato ka ng hindi magagandang salita na nagbibigay ng sama ng loob sa iyong puso, kapatid, may good news ang Bible. Sabi dyan, hindi tayo mabibigo, no? Sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kapatid, kung meron kang kakilalang sira ang puso, spiritually, pagkakataon na nating muli na ibalik sila sa Panginoon. No? Amen. Maraming kapatiran na nanghihina, maraming kapatiran na tumatalikod sa Panginoon, maraming mga unbeliever pa na sira ang puso. At isa ka sa gagamitin ng Panginoon para iparamdam sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon. Alam nyo, iyan lang ang susi para mabuo muli yung mga sirang puso. Love of God, pag-ibig lang ng Panginoon. Love of God, pag-ibig ng Panginoon ang kailangan ng mga tao. Nasira ang kanilang puso. Pag-ibig ng Panginoon. Kailangan maunawaan nila kung gaano tayo kahalaga at minamahal ng Panginoon. Kailangan lang maunawaan natin yon. Maraming nasisirang pamilya, maraming nasisirang iglesia, no? Maraming nasisirang mga relasyon ng mag-asawa, magkakapatid, no? Mga pastor, mga manggagawa, mga miyembro, maraming nasisirang relasyon. Pero kung mararamdaman lang natin yung pag-ibig ng Panginoon na nasa sa atin, mapapahiya tayo. Lord, sino kami? Sino kami para ibigin ninyo? Amen. Kung ma-appreciate lang natin ang ginawa ng Panginoon at yung panalangin ng Panginoong Yesus sa John chapter 17, kung papaanong tayo'y isa, Ama, magkaisa rin po sila. Kung maunawaan lang po natin kung gaano tayo minahal at pinahalagahan ng Panginoon, ipinanalangin niya tayong magkaisa. Maraming mga simbahan na nagkakawatak-watak at mga manggagawa at pastor.
Pero kung maiisip lang po natin kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon, mapapahiya po tayo. Kasi hindi po tayo karapat-dapat eh. Hindi tayo karapat-dapat. Pero minarapat lang tayo ng Panginoon. Wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa ating mga kapwa. Pare-parehas lang po tayong kinahabagan ng Panginoon. At pare-parehas lang po tayong binuo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung panalangin niya sa John chapter 17, Ama, kung papaano tayo iisa, magkaisa rin po sila. Anong mararamdaman ng Panginoon kapag tayo ay hindi nagkakaisa? Siguro hindi maganda, pero alam nyo, the good news is, mabubuo muli yung ating mga puso. Mabubuo muli yung relasyon sa simbahan, relasyon sa magkakapatid, relasyon sa mag-asawa. Dahil sa ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na spirito. Oh, praise God mga kapatid ko sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. Araw-araw i-appreciate po natin ang Amen. Tayo mag-pray. Tayo manalangin. At pananalangin ngayong oras po na ito, Panginoon. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid ko sa iba't ibang lugar, Panginoon, sa ibang bansa, maging sa Pilipinas, at kung merong nakakaranas ng pagkasira, Panginoon, ng kanilang spiritual na puso, Lord, muli niyo po silang ibalik sa inyong piling, ibalik sa inyong pag-ibig, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang mga kapatiran na sumubaybay na yung oras na ito, saan man sila panig ng bansa, sa ibang bansa man o sa Pilipinas. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila, bless them, O God, in Jesus' name, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong papuri, karangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. To Jesus alone be all the glory. God bless po mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. Praise God.